diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black stripe, yellow paint. I hear they scared of it, but them pros ain't. Soon as I hit the club, look at them face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you out here drinking game, I'm balling out on every level. Hear them haters come. Wow! Yay! Welcome! Kompleto po ang Liga ng Katarungan. Okay, kalabing-walong araw na po ng Barang Mayo, Miyerkules na. Gising na mga igan. Nandito po unang hirit barkada, buong buo ng gising. Parang pumpo, solid, no? Yes, solid. Nako, at walang tigil pa rin tayo sa paganda para sa nalalapit na back to school. Kaya naman iniikutan na natin ang mga paggawa ng mga pangunahing school supplies ng ating mga anak para matiyak na ligtas ito para sa kanila. At isang bakula nag-ibig naman ang hinanda namin ngayon dahil ang paggawa na bibisitahin natin, factory ng crayons. Love crayons, yes! Mahalagang bantayan natin ang paggawa ng mga crayon dahil ito pa naman ang madalas na isubo ng mga batang estudyante. Paano nga ba natin masisiguro na non-toxic o hindi nakakalaso ng crayon na ating bibilhin? Isa po yan sa ating aalamin mamaya. Sinusubo pala yan. Oo, no? Bukod sa eraser. Kasi ako nauna inggit ko eh. Nakita ko agad, tatluhan yung kanya. Ako isa lang. At may Pag may pagtasa. sharpener. At nung bala ako, doon ako unang natuto mag-lipstick. Kaya pala. Kulay blue. Sorry. Ito na ang isa pa nating dapat bantayan ng dorms na para naman sa ating mga anak na college students. Hanggang ngayon daw kasi naglipa na pa rin mga substandard na dorm sa area ng University Bell. Kaya di ba maraming sunog na naganap because of that. Delikado po yan. Yan dahil ang fire trap, posibleng fire trap pa pala ang dorm ng ating mga anak. Kaya mag-i-inspection na tayo sa ilang dorm sa U-Belt area. Mamaya kasama si Maring Susan Pero Enriquez. mo una ko istorya sa Brigada 7 yan, 1994. Hanggang ngayon, Sa Maynila, same dormitoryong purgatorio. Ang sisikip nila eh. Yung pinupuntahan nila ngayon, yun yung close open, yun din yung nilusob namin nung araw. Eh, bukas na naman. Pero ito mukhang ano niya. Pero maganda lang. Mahalaga Talagang na escape, clearly marked Yes, fire correct. area. Napakaswerte naman ng mga manliligaw Bintana na ngayon. hindi nakalaman. Okay. May lobby na. Pero bago ang lahat ng yan, narito po na mga balitang dapat nyo malaman. Narito na ang ating top hirit. Dalawa sa bawat 5 high school graduate na hindi pa po nakakatuntong sa kolehiyo dahil tumaas na ang tuition. Yan. Dahil school year, 300 eskwelahan na magtataas ng matrikula ay mismo sa CHED. Samantala, substandard na student dorms, naglipa na pa rin sa Maynila, lalo na sa University Belt. Debate ng Kamara sa Reproductive Health Bill na simula na ang giringan ng mga personalidad dahil sa RH tumitindi na rin. Senadora Miriam Defensor Santiago tinawag na ipokrito si Congressman Manny Pacquiao at tinamon niya si Pacman ng suntukan. Pero bago pa ang detalye ng mga balitang yan, mga igan, darito muna ang maksyang balita mula sa Commonwealth Avenue. Patay po ang 4 na pinaghihinalaang hold-upper ng bus matapos sila makipagbarilan sa mga pulis. Ang mga detalye ng balitang yan ay atin sa atin ni Micaela Papa. Mika? Yes, Igan. Dead on the spot ang 4 na suspect sa hold-upping ng isang bus matapos ang palit-putukan sa mga tauhan ng Quezon City Police sa westbound lane ng Commonwealth Avenue alas 7:30 kagabi. Sugatan si PO2 Ernesto Barbahera at si SPO1 Ferdinand Lichu. Na-recover sa mga suspect ang mga baril na kalibre 38 at kalibre 45, pati na ang isang hand grenade. Ayon sa driver ng bus, sumakay ang mga suspect bandang Fairview at bigla na lang nagdeklara ng hold-up nang malapit na ang bus sa tanggapan ng Commission on Audit. Matapos malimas ang kagamitan ng mga pasahero, pati na rin ang tinatayang 2,000 pesos na binayad sa konduktor, ay bumaba na ang mga kawatan bandang Sandigan Bayan. Pero malayo pa lang daw ay napansin na ng mga nagpapatuloyang pulis ang kaguluhan sa bus, kaya naman agad nilang nahabang ang mga suspect. Yan ang Ronda Report mula sa Quezon City. Balik sa Igan. Okay, maraming salamat, Micaela Papa. Okay, dumako na tayo sa ilan sa mga pangunahing balita sa ating top hirit. Sa mga magulang dyan na napagtapos na sa high school ang kanilang mga anak nitong Marso, abay marami po ang sumaludo sa inyo. Pero ilan po dyan ang mga makapagpapatuloy pa sa kolehiyo?
Wag ko kayo magugulat. Ang laki ho ng inyong babayaran kung hindi kayo nakapag-ipon. Ayon sa Commission on Higher Education, tinatayang 300 eskwelahan, mga private college and university po, magtataas sa matrikula ng hanggang 15% ngayong school year. Sa kwenta ng CHED, nasa 30 hanggang higit 100 piso ang dagdag na tuition sa bawat academic unit. Di ba may mga katumbas na unit yan? Kaya dahil po dito, hindi na tuloy natutupad ang pangarap ng maraming kabataang Pilipino na makatuntong man lang sa kolehiyo. Ayon na po mismo sa CHED, 2 sa bawat 5 high school student ang hindi na nakakapag-college ngayon. Kaya ang hamon ng ilang grupo ng kabataan sa CHED, ipatigil na ang pagtataas ng matrikula. Ito naman ang masasabi ni CHED Executive Director Attorney Julito Vitriolo. Kung kasi yung karapatang binigyan ng batas sa mga paaralan, kung merong pagtataas ng tuition fee, ang malaking makikinabang nito ay ang hanay ng mga guro at mga kawani. Kasi 70% ay napupunta sa sahod. Dagdag pa ng CHED, mayroon namang state colleges and universities para sa mga mahihirapan talaga makabayad ng tuition sa private schools. Kaya lang minsan, limited lang din kasi yung slots sa mga Yes. state colleges and universities. So, hindi rin basta-basta makakapasok. So, sana dumami rin yung mga tuition, yung mga scholarships na ibinibigay sa private schools, no? Kasi isa yun sa mga makatulong. Pero ito naman po, sa mga mapalad na nakapag-enroll sa college, naku, ready na ba kayo sa pasukan? Para po sa mga taga-probinsya na napili mag-college dito sa Metro Manila, malamang naghanap na rin kayo ng lugar na matutuluyan. Pero mag-ingat po sa pagpili ng dorm at ng boarding house at piliin ang mga pasado sa safety standards. Sa ginawang inspeksyon kahapon ng Manila City Hall, meron pa rin mga dorm at boarding house na nabistong tuloy pa rin ang operasyon kahit ipinasara na ito dati dahil bumagsak sa fire safety standards. At dahil dito ay pinasara muli ang mga nasabing dorm at kakasuhan pa ng illegal na pagpapaupa at muling paglabag sa fire at safety code. May ilang dorm din naman na ipinasara na dati pero nang i-inspect muli, pumasa na sa safety standards. Naglagay ng fire alarm. Nadagdagan. Maglalabas naman daw ang Manila City Hall ng listahan ng mga pumasa at ligtas na dorms at boarding house. At para naman masigurong safe talaga ang inyong tutuluyan, tandaan, kailangan may fire safety inspection certificate, electrical certificate, at sanitary permit ang dorm o boarding house. Samantala sa issue naman ng Reproductive Health Bill, umaatikabong debate ang nasaksihan kahapon sa Kamara at sa 38 kongresista na magsasalita tungkol sa issue, 2 pa lang yung narinig po natin kahapon. Pero matindi na ang mga argumentong inilahad nila. Lumutang ang issue ng legalisasyon ng abortion dahil ayon po kay Manila Representative Amado Bagaching, ang paggamit ng artificial contraceptives ay abortion na raw. May provision daw kasi sa RH Bill tungkol sa abortion complication management. Depensa naman ni Representative Edsa Lagman na may akda ng panukala, walang pilitan sa paggamit ng contraceptives sakaling maisabatas ang RH Bill. Napag-usapan din ang age-appropriate sex education sa mga paaralan na ayon sa ilang mambabatas, hindi raw tama, ipaubaya na lang daw sa mga magulang ang ganitong usapin. Lalo pang uminit ang debate ng masentro ang diskusyon sa paghihiwalay ng simbahan at estado. Marami sa amin sa simbahan ay nagagalit sa RH Bill nito. Bakit pa sa pananaw ng ating author meron bang dahilan para sila yung magalit dito? I am a congressman who is a Catholic, but I am not a Catholic congressman. Jafar. Halos 3 oras din tumagal ang interpellation at ngayong araw, itutuloy po ang mainit na diskusyon sa RH Bill. Yan. Abangan nyo sa Talakayan with Igan. Tuloy ang diskusyon mamaya. Sobrang init. No? Parang you can't get enough. Hindi, kita mo lumitaw argumento. sa kamera. Kaya matindi debate. Hindi alam paano nagsisimula ang buhay. Kasi Diba, may sabi ni different Congressman views. Lagman, wala pa. Ano pa lang papunta pa lang wala pa. Wala pang fetus. Sa paniniwala